Ang atin pong preaching ay makikita po sa 1 Peter chapter 1 verse 17 to 18. Sabi po dito, "And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation, received by tradition from your fathers." Dito po makikita natin that we will be talking about the 4 C's produced by God's redemptive work. So 4 C's produced by God's redemptive work. At makikita natin doon sa 1 Peter 1, ang pinag-uusapan po dyan ay patungkol po sa holiness of God. At kung paano po dahil ang atin pong Panginoon ay banal, nararapat rin po tayong maging banal dahil tayo ay sumusunod sa Kanya. And if tayo po ay Kanyang niligtas, we proclaim that we have faith, we have redemption through His blood, through the blood of His Son. Yan po ang ating gustong sundin, ang kabanalan po ng Panginoon. Tayo po ay niligtas mula sa kasalanan, mula sa kapahamakan ng kasalanan, sa Kanya pong sa kabayaran na gagamitin na kailangan nating pagbayaran kung tayo po ay nagkakasala. At sa ating pong kasalanan, makikita natin na dapat tayo ay mapunta sa impyerno. Ngunit dahil po tayo ay niligtas ng Panginoon, ibinigay po sa atin ang kabanalan ni Kristo, no? Doon po makikita natin na tayo po ay hindi na maninirahan doon sa dagat-dagatang apoy. So dito po makikita natin, sabi dito, "And if ye call on the Father," pag tayo daw po na mga ligtas ay tumatawag sa Ama, at itong Ama na to ay hindi yung Ama ng natin, no, na sa physical. But we are talking about the Father in heaven, the Godhead. Kaya po napakahalaga na lagi nating bibigyan ng emphasis ang salitang holiness kapag pinapatungkulan natin itong pagsunod natin sa Kanya. Because we are calling on the Holy Father. Hindi po ito yung pare na tinatawag nating Holy Father, no? Hindi po tayo ganun tumawag sa atin pong pastor. Ang atin pong pastor, ang ating mga deacons, ang mga members, no? Hindi po yan innate, hindi po yan natural na banal. Bagkus yan po ay pinagkabanal lamang, ginawang banal lamang ng atin pong Panginoong Hesus. So, "And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth," ibig sabihin, ang atin pong Panginoon ay hindi po tinitignan kung ikaw ba ay Kanyang paborito, no? Sa Kanyang pagbibigay ng prize sa'yo. Sa lahat po ng Kristiyano, no? Lahat po ng Kristiyano ay paborito ng Panginoon. Yun po ang plain and simple doon. Lahat po ng Kristiyano ay paborito ng Panginoon. Lahat po ng Kanyang binayaran, ng Kanyang dugo, ay paborito po ng Panginoon. Kaya niya po pinili yon. Kaya po tayo nangaligtas dahil tayo po ay pinili ng atin pong Panginoon. At dahil doon, makikita natin na tayo ay Kanyang paborito. Ngunit, sa atin pong pamumuhay dito sa lupa, no? Wala po siyang tinitignan na, ito dahil mabait tong si Michael, favorite ko to. O dahil si Jerome ay palaging active sa ministry, favorite ko yan. Hindi ho ganon. Ang atin pong Panginoon ay without respect of persons. Ibig sabihin, hindi dahil sa ating natural, sa karakteristik natin, kaya tayo minahal ng Panginoon. Kundi nauna niya tayong minahal, kaya tayo nagkaroon itong mga karakteristik na to. So, it is not without the respect of persons that our Lord judge. And He judged according to every man's work. Ibig sabihin, ikaw ba ay naging faithful? Yun yung tinitignan niya. Yun yung Kanyang binibigyan ng price. Sabi nga, kaya tayo naniniwala sa sa sowing and reaping. Kapag tayo po ay naghasik
ng kabutihan, ng faithfulness sa kanyang salita. At kaya tayo ay naniniwala na tayo, even before ang mga forefathers of the faith natin ay hindi tumiwalag sa atin po, hindi nawala, no? Hindi nawala ang katotohanan sa Baptist Church. Hindi po tayo lumubog. Hindi tulad nung proclamation ng ibang sekta na ang Kristiyano ay lumubog, nawala, hindi na faithful that time. At ngayon, dahil sa amin, kami ang magpapahayag ng katotohanan. Hindi ho ganon. Tayo po ay nagpatuloy mula kay Kristo at nagsalin-salin po tayo. So doon po, makikita natin that we are faithful. And because of that, because of our faithfulness, or doon po natin makikita na ang atin pong Panginoon ay huhusgahan tayo. Doon niya po tayo husgahan. So sabi po dito, pass the time of your sojourning here in fear. Ibig sabihin po nung pass, hindi yan yung pass your papers. No? Na ipasa mo yan. Ipasa mo yung oras mo. Ibig sabihin yan, buhayin mo. Buhayin mo ang iyong paglakad dito sa lupa ng, ano yung ibig sabihin ng sojourning? Ibig sabihin paninirahan. Buhayin mo ang iyong paninirahan dito sa lupa ng may takot. Nang may takot. So, ang atin pong paninirahan dito sa lupa, hindi lang tayo nandito para mag-relax. Hindi lang, ang Kristiyano po, kaya po inilagay sa lupa, kaya po tayo nabubuhay, kaya po tayo binibigyan ng buhay ng atin pong Panginoon. It is not for us to be happy. Hindi po yun ang primary reason ng atin pong Panginoon para po sa buhay natin. Maraming maganda, no? Maganda na sinasabi sa atin na, alam mo, kailangan mong mabuhay ng masaya. No? Maraming nagsasabi niyan eh. Maraming nagsasabi na kaya ka nabubuhay dito para ikaw ay maging masaya. Kaya ka nabubuhay dito para ikaw ay maging mayaman. Para ikaw ay maging magkaroon ng maraming blessing. No? So, yun yung mga sinasabi ng mundo sa atin. Ngunit makikita natin dito, ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin ay kailangan nating mamuhay dito sa lupa ng may takot. May takot sa Diyos. Ibig sabihin, we reverend Him. Ibig sabihin, tinataas natin kung ano yung kanyang kagustuhan. Priority natin yon. Ang atin pong pamumuhay dito ay makikita natin na tayo ay kumikilos ayon sa kanyang kagustuhan. Tayo ay nakikitira lamang sa kanyang bahay. Parang ganun ang isipin natin. So kapag tayo po ay nakikitira lamang, halimbawa sa amo natin, nasunugan tayo ng bahay, tayo ay pinatira ng amo natin sa bahay nila. Ikaw ba ay hahayaan mo bang yung amo mo ang maghugas para sa'yo ng plato mo? Hahayaan mo bang yung amo mo ang magbigay sa'yo ng pagsilbihan ka? O sige, paglulutuan kita, paglulutuan kita, Brother Evan, ha? Dahil ikaw ay nasunugan, paglulutuan kita. Yung amo mo pa ang maghuhugas ng iyong paa. Hindi ho ganon, no? Dahil ho tayo ay nakikitira lamang sa ating amo, nakikitira lamang sa ating Diyos, at tayo po ay namumuhay, ang tawag nga nila dito ay borrowed time. Hiniram lamang natin itong oras na ito. Yung oras natin ay hiniram lang natin. Parang pera. Pag yung pera ay hiniram mo lamang, tapos yan ay binigay sa'yo, hahanapan mo ng paraan na yan ay maibalik. Dahil yan ay magkakaroon ng interes. Unless ikaw ay estapador. Sana hindi tayo estapador sa Panginoon, no? Ibabalik natin yung binigay sa ating buhay. No? Ibabalik natin yung binigay sa ating oras, yung binigay sa ating kaligtasan. Ibabalik natin kung ano yung mga makakaya natin. So, balik tayo dito. Sojourning here in fear. So,
iniisip natin palagi, no? We are looking unto Him in reverence. Sabi dito, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold. Hindi tayo binayaran ng Panginoon gamit yung pera. Lahat na ba tayo dito ay bayad na ng Panginoon? Amen. Sino yung mga binayaran dito gamit ang dugo ng Panginoon? Amen. So meron tayong, ang pinambayad sa atin, buhay. Ang ipinambayad sa atin yung dugo, yung kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. So hindi corruptible things, hindi pera ang pinambayad sa ating kaligtasan. Hindi majesty, no? Hindi tayo naligtas gamit yung mga alay na tupa. So hindi tayo naliligtas dahil dun sa tithes and offering, ha? Baka iniisip nung iba. Kaya tayo nagta-tithes and offering para tayo ay maligtas. Hindi po yan indulhensya, no? Tulad ng mga napag-usapan natin nung nakaraan. Hindi ho tayo binayaran gamit ang pera. Sabi dito, from your vain conversation received by tradition from your fathers. Minsan kasi, nung unang panahon kasi, nagkakaroon ng misconception. No? Nagkakaroon ng misconception na ang kanilang offering na inaalay doon sa templo ay yun yung nakakapaglinis ng kanilang kasalanan. Yun yung misconception. Where in fact, yung offering na ginagawa doon sa templo, every time, yung mga hayop na inaalay, it is only a picture of the coming Christ. It is only a picture of coming Christ. Yung gagawin po ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay ipinapakita po sa kanila. At kapag doon po ay sila ay nanampalataya na merong darating na Messiah, that it will cleanse them from their sins, doon po natin nakikita na yun po ang nagbabayad sa kanilang kasalanan. So it is not with the money. Kasi nung unang panahon po, even dahil yung mga malalayo nakakapag-offer sa temple, kasi bibili na lang sila nung kanilang mga i-offer sa temple. Meron pong mga ganun ang ginagawa. So it is from the vain conversations received by tradition from your fathers. So because God has imparted grace to us, giving us the blessing of His Son, we also receive the benefits produced in His redemptive work. So dahil po tayo ay niligtas ng atin pong Diyos, pinili tayo upang iligtas ng atin pong Panginoon. He has given us grace, giving us the blessing. Ito po ang pinakamahalagang blessing po, no? Ang pinakamahalagang blessing po, hindi yung pera natin. Hindi ho yung atin pong good health. Hindi po yung atin pong pamilya. Ang pinakamahalagang blessing po na ating dapat masigurado na meron tayo nitong blessing na ito ay ang kaligtasan po ni Kristo. So kung tayo po ay hindi pa sigurado na tayo ay ligtas na tayo ay makakasama ni Kristo sa langit, siguraduhin na po natin yan ngayon. Now is the time of salvation. Ngayon na po ang oras na tayo po ay binigyan. Dahil after this life, hindi na po tayo magkakaroon ng oras para tayo ay magkaroon ng salvation. Naalala niyo po yung rich man and Lazarus. Rich man and Lazarus. Wala na po, hindi na po inakay yung mayamang tao papunta dun sa Abraham's bosom. Hindi na po siya inakay. Hindi na sinabi dun sa mayamang tao na, o sige, naaawa ko sa iyo, kawawa ka naman. Marami ka naman pera dun sa nung ikaw ay nabubuhay. Sige, ibigay mo na lang yung pera mo nung ikaw ay nabubuhay dun sa templo para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi ho ganun. Pagkatapos nitong buhay na ito, ikaw ay huhusgahan. Ikaw ba ay na kay Kristo o wala? So, siguraduhin na natin yon. And with that, sa atin po, na mga niligtas na, dahil tayo ay niligtas na, we also receive
the benefits produced in His redemptive work. Ito po yung mga benefits na yon, no? Makikita natin, yan po yung 4 C's. So these things are given and sustained by God in every Christian's life. Ang Panginoon po natin ang nagbigay niyan at siya rin po ang magme-maintain niyang mga bagay na yan. Siya po ang maghahawak sa atin para po magkaroon tayo ng mga bagay na itong mga bagay na ito, itong i-discuss natin. Sabi dito, these things are given and sustained by God in every Christian lives and is given without repentance for our God does not change His mind. Ang atin pong Panginoon ay hindi nagre-repent. It is not without repentance that He gives these things. Hindi po nagbabago ang isip niya. Siya po ay immutable. Kaya po hindi siya pwedeng maging genie, no? Kaya hindi tayo naniniwala na ang atin pong mga panalangin ay wish. Na ang atin pong mga panalangin ay ginagamit para makancel yung atin pong bad luck o kaya yung ating hinaharap. Hindi rin tayo naniniwala dun sa manifesting. Na sabihin lang natin, tayo ay magkakaroon ng milyon-milyon ngayong 2026. Taon ko to, sabi nga nila, no? Hindi ganun. Hindi tayo namumuhay thinking that our God is a follower of us. Because we are following our God. Kaya po tayo nananalangin because we want to gain His joy. Kaya po tayo nananalangin kasi gusto nating i-align yung ating pag-iisip sa Kanyang kagustuhan, sa Kanyang pag-iisip. Dahil habang hindi tayo nananalangin and if we are not reading His Word, we are not aligned to what He wants us to know. Hindi natin malalaman yon, hindi natin maiintindihan ang Kanyang salita. So it is given without repentance, for our God does not change His mind. At ito pong mga blessing na ito ay makikita natin sa buhay natin patuloy, no? So, makikita natin na we are called to be holy. We are called to be holy. At dahil dito, we walk obediently as our Christ did. Tayo po ay maglalakad ng matuwid, maglalakad ng sumusunod tulad ng paglalakad ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ngayon, sige, punta na tayo dun sa 4 C's na atin pong pag-uusapan ngayon. Una po ay yung conversion from death. We received conversion from death nung tayo po ay niligtas ng atin pong Panginoon. Conversion from dead works and from conversion from death unto eternal death, no? Sabi po sa Ephesians 2 verse 1 to 2, and you hath He quickened. Hindi po ibig sabihin yan pinabilis, quick. Ibig sabihin po ng quick ay binuhay. And you hath He quickened, who were dead in trespasses and sins. Tayo po ay patay sa mga kalikuan at kasalanan. Una po, yan ang ating estado at tayo po ay binuhay ng atin pong Panginoon. Binuhay tayo through His death. Sabi po dito sa 2, wherein in time past, ye walked according to the course of this world. Tayo po noon. No? Napakahalaga po nitong verse na to dahil it emphasizes that we should live a repentant life. Live a repentant life. It shows that we are living a holy life not because we want to impress people. Hindi tayo namumuhay ng holy life dahil tayo ay naghahanap ng mga taong matutuwa sa atin. Bagkus tayo po ay namumuhay ng banal dahil tayo po ay inilis na sa kasalanan ng atin pong Panginoon. Hindi na po dapat natin nagugustuhan yan. Kung gusto mo pa rin ang kasalanan, gusto mo pa rin ang bisyo,
gusto mo pa rin ang mga bagay na hindi naluwalhati ang Panginoon, tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba ay binago na ng Panginoon? Tignan natin ang sarili natin. Are we in time past walk according to the course of this world? Dati ba namumuhay tayo dun sa kagustuhan ng mundo, ngayon ay umalis na tayo dun? Yung mga bagay na pinag-uusapan ng mundo, yung chismis, yung bisyo, yung atin pong, yung puro pera, no? Minsan yung pera ay talagang love of money is the root of all evil, no? Kapag pera ang pinag-uusapan, kapag ikaw ay hindi mo priority ang Panginoon, talagang aalis ka sa simbahan kapag linggo, kahit na ano pa yan. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay milyon, aalis ka dyan sa simbahan. Hindi muna ako mag-church, Brother Mike. Kasi meron kaming deal na 1 million. Bibigyan ako ng 1 million ng aking amo. Sabi niya, punta lang ako doon sa office. Basta punta ako sa office, bibigyan niya ako ng pera. So, are you in time past walking according to the course of this world? According to the prince of the power of the air? Ibig sabihin po niyan, yan po ay yung devil. Siya po ang naghahari. Lahat ng atin pong kinokonsume ay patungkol sa kanya. Lahat ng kaligayahan ng mundo ay patungkol po sa kanya. Doon po siya natutuwa. Ang prince of the power of the air ay doon po natutuwa sa worldly things. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Dati po ba masasabi po ba natin sa sarili natin that we are now not walking in the spirit that worketh in the children of disobedience? Ibig sabihin, tayo po ba ay sumusunod na sa salita ng Diyos? Ang priority ba natin ay ang pagsunod o ang ating pleasure of this life? Tignan natin sarili natin. Because if your priority is walking in the pleasure of this life, what difference have you, no? Sa mga taong namumuhay sa mga makakamundong bagay. Sa mga taong namumuhay gamit ang kanilang pera. Sa mga taong nakasandigan sa kanilang pera, sa kanilang kayamanan, sa pleasures of this world. Sabi po sa John 11:25-26, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Ang atin pong Panginoon ang nagbibigay sa atin ng resurrection. Siya lamang po ang kayang magbuhay sa kanyang sarili mula sa pagkakamatay. No? Hindi po siya binuhay ng mga prayers ng mga taong nanalangin sa kanya nung siya po ay namatay. Siya po ay binuhay niya yung kanyang sarili. Nagulat nga yung mga bumisita dun sa tumbe. Wala yung katawan dito. At biglang lumabas yung anghel, no? So, ibig sabihin, ang atin pong Panginoon, siya ang may hawak sa buhay na walang hanggan. He that believeth in me. Kung sino ang mananampalataya kay Kristo, sa atin pong Diyos, sa ating tagapagligtas, sa Kanya pong pangalan, sa Kanyang personalidad, sa Kanyang karakter, sa Kanyang buhay, na naging matuwid sa kanyang pagiging Diyos, at siya ay nagkatawang tao kapag tayo po ay nanampalataya na yung kanya pong buhay na ibinigay sa krus ng Kalbaryo ay para sa atin. Though we were dead, yet shall we live. Sabi dito, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Hindi na tayo mamamatay. Pag tayo ay nandun na sa kabilang buhay, hindi na tayo magkakaroon ng pighati. Ibig sabihin ng eternal death is the eternal damnation in hell. Wala nang take backsies doon. Sabi doon, no? Hindi na yan babawiin ng Panginoon. Hindi yun pag nandun ka sa langit,
Tapos magkakaroon ka ng sa mga palabas ang ginagawa nila. Ay, nagmura ka? O, pupunta ka sa impyerno. Ay, dito sa langit, ikaw ay nagnakaw. Biglang mag-a-alarm yung no? Kapag sa Netflix, ganun yung mga pinapalabas nila, no? Mag-a-alarm, tapos may mag-a-aresto sa'yo, papadala ka sa impyerno. Hindi ho ganun. Ang Panginoon po ang magpapanatili sa iyong banal, at yung buhay na bibigay niya sa iyo, doon sa buhay na walang hanggan, ay hindi na niya babawiin, hindi na mawawala sa iyo. So we should believe this. So we are converted from death unto life. We are given life everlasting. And that life everlasting is given to us freely and given to us without repentance. Another C is connection to His Word. Tayo po ay binigyan niya ng connection sa kanyang salita. Anong ibig sabihin ng connection na ito? Connection meaning ating pong pagkakaintindi sa kanyang salita. Hindi po nagkakaroon ng matinding panunuot sa puso ng tao ang salita ng Diyos kapag ito po ay hindi ibinibigay sa kanya ng Panginoon. Ang mga tao po na hindi pa binabago, hindi pa nililigtas ng Panginoon, yan ay parang walang kwentang salita lamang. Sabi po, it is the power of God unto salvation sa atin pong mga niligtas. No? Sa kanila na hindi niligtas, the preaching of the cross is foolishness. Ay, yan, hindi naman ako kikita dyan. Hindi naman ako magkakaroon ng pera dyan. Anhin ko yan, boring yan eh. Boring yan pag church ang usapan. Boring yan kapag salvation ang usapan. Boring yan kapag si Kristo ang usapan. No? Kapag hindi ka ligtas, ganun talaga ang go-to thinking mo eh. Hindi ka natutuwa. Si Jesus Christ, pass muna ako, Brad. Next time na lang. Si Jesus Christ pag-uusapan natin, wag na lang. Meron pa akong lalabahang mga underwear ko. Next time na lang. Sabado kasi ngayon. Or linggo kasi ngayon. Tapos maganda pa yung araw. No? Puri ng Panginoon, hindi tayo inulan. No? Mga kapatid na nagko-commute papunta dito. So yun, sa kanila, wala yang appeal. Wala yang, hindi yan nakakatuwa. Hindi yan prutas, no? Na gusto mong ngakabin. Kung kayo ay nakakita na ng mangga na pulang-pula, tapos kitang-kita mong ang tamis-tamis niya. Sa Kristiyano po, ganun ang pagtingin natin sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay para sa atin, para tayong nag-fasting ng buong araw para magsamgyup sa gabi. Ganun ang pagtingin natin sa salita ng Diyos. Gutom na gutom tayo. Hinahanap na natin, no? Every time that we have opportunity to consume the Word of God, we go and see to it that we do. In that hour, sabi dito sa Luke 10:21-22, in that hour, Jesus rejoiced in spirit and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. All things are delivered to me of my Father, and no man knoweth who the Son is, but the Father, and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him. So, ang kaligtasan po, ang parables, ang pagkakaintindi sa salita ng Diyos, no? I only revealed to them which are given of the Father to the Son. So pinipili ng Panginoon ang kanyang nililigtas, ang kanyang binabahagian ng tamang pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Pinipili niya yon. At ito, no, kagandahan dito, no? Sabi dito, thou hast hid these things from the wise and prudent. Ibig sabihin,
kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kasipag mag-aral, hindi mo makukuha yung importansya, yung sustansya ng salita ng Diyos kapag hindi yan ibinibigay sa'yo. Pag hindi ka paligtas, kapag hindi pa time of your salvation, kapag hindi ka pa nakakaintindi talaga, or tulad niyan, no? Nung kami po ay nagbahagi ng salita ng Diyos kahapon, meron po kaming nakausap na pamilya. No? So, yung couple pala. Yung couple, nakausap namin. Yung babae, yung aming pinuntahan talaga initially. At siya yung talagang kinakausap namin. Binabahagian namin ng tracts, ina-explain namin yung gospel. Pero pag siya ay tinatanong namin, ano yung kaligtasan? Or dahil dyan, dahil alam mo na tong bagay na ito, ikaw ba ay, saan ka pupunta ngayon dahil hindi ka paligtas? Hindi ko po alam talaga eh. Tapos ang sumasagot, yung lalaki, na nung una ay parang hindi receptive sa salita ng Diyos. So talagang pinipili ng Panginoon, no? Kung kanino niya ipinapahayag, kanino niya ipinapakita ang kanyang salita. Na even though yung taong yon ay hindi initially or hindi siya yung pinaka-point namin, nakikinig pala siya. Nakukuha niya pala yung sustansya ng salita ng Diyos. Naiintindihan niya kung ano yung salvation. Naiintindihan niya kung ano yung estado niya bilang makasalanan na siya ay pupunta sa impyerno at kailangan niya ng tagapagligtas. So hindi sa sipag, hindi sa talino. No? Maraming matatalino ngayon na ang ginagawa nila, sila ay nag-aaral para mawalan ng authority, mawalan ng karapatan ang salita ng Diyos na maging mas mataas sa ating desisyon. Yun ang kanilang ginagawa, yun ang kanilang life's journey, no? Yung mga philanthropic atheist. Mababait pero walang Kristo. Mababait at masisipag, no? Katulad nung kaninang sa Sunday school, mga nag-aaral ng Griego para i-dispute, no? Para mawala ang authority ng Bible. Ganun ang kanilang ginagawa. Sila ay matatalino, mga usually, no? Kaya ang atin pong pastor ay talagang binibigyan niya ng notice kapag ikaw ay pupunta sa psychology. Dahil kapag ikaw po ay nag-aral ng psychology, malamang sa malamang, yan ang iyong kakahinatnan. Na ikaw ay umalis doon sa salita ng Diyos. Dahil ang psychology po, ang priority po niyan ay pag-aralan yung nature of man. Nature of man is already evil eh. At yung evil na yon, ibig sabihin, yung ating pag-iisip na natural ay hindi naka-align sa salita ng Diyos. Ang kailangan natin para tayo ay lumapit sa Panginoon ay ang kanyang salita. At ang psychology, most likely, hindi niyan kinukuhang authority ang salita ng Diyos. Kaya very important na tayo pong mga Baptist, kahit na, sige, ikaw pumunta ka sa psychology, ikaw ay nag-aral ng psychology, pero you should always think of biblical authority. Titignan mo yung sarili mo na although yan ay nabasa mo, yan ay naintindihan mo, yung mga psychology books, titingin ka pa rin sa salita ng Diyos. Dahil palaging i-disregard ng human wisdom ang truth of the Bible, truth of the Scriptures. Yan po ang aim ng Prince of the Power of the Air. So sabi po dito, sabi po sa John 8:28-29, Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of Man, then shall ye know that I am He, and that I do nothing of myself, but as my Father hath taught me, I speak these things. And he that sent me is with me.
And the Father hath not left me alone, for I do always those things that please Him. So yung pagkilos po ng atin pong Panginoon sa mga taong wala kay Kristo ay hindi yan appealing. Hindi, sa mga taong hindi hinahanap ang will ng Father, hindi yan appealing. Hindi yan naiintindihan. Sabi dito, then shall ye know that I am He. Hindi nila naiisip yan, hindi nila nalalaman na siya po ang Son of Man na nung unang panahon ay inihula na. So yung mga tao na hindi naniniwala na siya ay ang Messiah, na si Kristo ang Messiah na darating para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan, yan po ang kanilang pag-iisip. Wala silang connection dun sa will of the Father. Hindi nila naintindihan na si Kristo ay pinadala para bayaran yung kasalanan nila. Sabi po sa Matthew 13:14-17, and in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, by hearing ye shall hear, and shall not understand. Tignan niyo po. Merong mga nakakarinig, pero hindi naiintindihan. Nung unang panahon, ipinophesy na yan. Yan po ay inihula na. No? Hindi tayo naniniwala dun sa hula ng Madam Auring, no? Pero ibig sabihin, yung prophecy. So it is on the book of Isaiah, it is already prophesied that people will hear but will not understand. Sabi dito, and seeing ye shall see and shall not perceive. Kayo ay makakakita pero hindi nyo maaaninag. Hindi nyo maiintindihan ang scriptures. Nung unang panahon po, meron pong mga nakakapanood ng miracles na ginagawa ni Kristo. Meron pong mga tao na nakakita ng mga bulag na binigyan niya ng paningin. Pero hindi pa rin sila nanampalataya. No? Kung alam niyo po yung 10 may sakit, pinagaling ni Jesus. Ang isa ay bumalik, ang siyam ay umalis. No? So meron pong mga taong pinagaling ni Jesus, yung isa nag-recognize sa kanya, pinasalamatan siya. So that is, ganun po, no? Ganun po ang makikita natin. Some people are not given connection to His Word. Sabi dito, for the people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing. Their ears are dull of hearing. Hindi sila makarinig, bingi sila. And their eyes have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For verily I say unto you that many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them, to hear those things which ye have heard, and have not heard them. So meron mga tao na gusto talaga nila, no? Talagang vigilant sila. Gusto talaga nilang, nagsisipag talaga sila mag-aral ng Bible, pero hindi talaga nila makuha. Dahil ang mga nakakakuha lang, ang mga nakakaintindi lang ay doon sa mga taong binibiyayaan ng Panginoon. Binibiyayaan ng Panginoon ng pagkakaintindi. So ito po, actually isa rin po itong paraan, no? Para maintindihan natin kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. At para maipakita sa atin ng Panginoon na may mga tao talagang hindi makakaintindi ng gospel. Kaya huwag kang maaasar. Bukod sa huwag kang maaasar, huwag kang titigil. No? Ang pagkilos ng Panginoon ay hindi dahil sa iyong kagalingan. Hindi dahil sa eloquence mo, hindi dahil sa magaling ka mag-preach. Hindi dahil sa magaling ka mag-explain ng gospel. Bagkus yan po ay pagkilos ng Panginoon. Flesh and blood had not revealed these things unto you, but the Father. Ang Panginoon po ang nagbibigay niyan sa atin.
At nagbibigay niyan dun sa mga taong binubuksan niya ang mga mata. Next po na C. So kanina, conversion from death unto life. Ngayon po ay connection to His Word. Next po ay communion with the Father. Isa pong blessing na meron po tayo communion with the Father. Hindi po yan yung komunyon sa Katoliko, no? Ang communion, ibig sabihin, being in relationship with the Father. Being one with Him. Communion with the Father. Being in the same love. Sabi dito sa John 14:23 to 24, Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him. My Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. So, sa mga tao po na nagmamahal sa Diyos, sa Panginoon, yan pong pagmamahal na yan ay hindi natin magagawa kung hindi tayo bubuhayin ng Panginoon. We love Him because He first loved us. Yung atin pong pagmamahal sa Kanya ay hindi makakarating sa atin kung hindi niya ibibigay sa atin. So those who love the Father, love Jesus, if a man love me, he will keep my words. Bunga yun. Magkakaroon siya ng bunga na papanatilihin niya, gagawin niya yung salita ng Panginoon. So ikaw ba ginagawa mo ang salita ng Panginoon? Sumusunod ka ba dyan? No? Kapag ba ikaw ay lumilihis sa salita ng Diyos, may malaking impact ba yun sa buhay mo? May malaking impact ba yun sa pag-iisip mo? O parang wala lang, nagkasala ako, sorry po, sorry Lord. Ganun lang ang prayer, no? Wala man lang yung gravity. Napaka-importante ng gravity sa Kristiyano kapag siya ay nagdarasal, no? Dahil dun mo makikita na siya ay talagang hinahawakan niya na ang Panginoon ay kanyang Lord and Savior. Na yung pinaglilingkuran niyang Diyos ay talagang Diyos ng kanyang buhay. So tignan natin yung sarili natin. No? Do we keep the words of Jesus? Dahil kapag ito po ay ginagawa natin, meron po tayong relationship with Him. Sabi po dito, and we will come unto Him. Ibig sabihin, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay mamamalagi sa taong niligtas niya. Sa taong nagmamahal sa Panginoon. We will come unto Him. Paano po sila pupunta sa taong niligtas ng Panginoon? Sila po ay pupunta doon sa taong yon by the Holy Spirit. The Holy Spirit will abode with the believer, with those people who are with Christ. They will make their abode with Him, with that person. Sabi dito, He that loveth me not. So yung mga taong hindi mahal si Kristo, tignan natin yung sarili natin dito, no? Keepeth not my sayings. Ibig sabihin, walang kwenta. Hindi niya pinapahalagahan. Hindi niya sinusunod. Never in his life na yan ay naging priority niya. Minsan nga, pati yung mga nagpo-profess na Christians, no? Tignan natin yung sarili natin. Are we just professing Christians? But in our lives, hindi tayo sumusunod. Hindi natin pina-priority ang salita ng Diyos. Hindi natin binibigyan ng bigat. Hindi natin, ang keep kasi ibig sabihin, yan ay inaangkin mo. Hindi natin inaangkin ang salita ng Diyos. Pag inaangkin mo ang salita ng Diyos, ibig sabihin, sinasabi mo, totoo to sa buhay ko. Na kapag ako ay may problema, dito ako sasandigan sa salita ng Diyos. Na kapag ako ay nahaharap sa temptation, dito ako lalapit. Sabi dito, He that loveth me not keepeth not my sayings. So kapag hindi mo kinikip ang sayings ng Panginoon,
Hindi ka lalapit doon kapag ikaw ay may pangangailangan. Saan ka lalapit? Sa Bombay. Lalapit ka kay One Hand, no? Lalapit ka sa mga bagay na pwedeng magbigay sa iyo ng instant gratification. No? Doon ka lalapit, hindi ka lalapit sa Panginoon. Hindi ka lalapit sa Panginoon kapag gusto mong magtago para lumayo sa kasalanan. Bagkus ikaw ay lalapit lalo doon sa kasalanan. Kapag ikaw ay wala kay Kristo, kapag hindi mo mahal si Kristo, ang mahal mo yung kasalanan. Ang mahal mo yung katawan mo. Kung paano ito magiging masaya. Kung paano sasarap ang buhay mo. Kung paano ito magiging mataba, malaki. Kung paano ito magiging filled with pleasure. Instead of giving pleasure to the Father, whom you love, or whom you should love, instead of giving pleasure to the Holy Spirit, by going out of the way unto sin, by fleeing from temptation, anong gagawin ng mga taong hindi nagmamahal sa Panginoon? Hahanapin nila yung temptation. Saan ba yung masaya? Saan ba yung masarap ang buhay? Saan ba yung merong mga tropa akong masaya, no? Saan ba ako magiging sikat? Saan ba ako magiging magkakaroon ng maraming pera? Yan yung mga iniisip palagi ng mga hindi nagmamahal sa Diyos. Now, hindi naman natin dinidisregard, no, ang pagkakaroon ng kaibigan. Siyempre, kailangan natin yan. Pagkakaroon ng pera, kailangan natin yan. Pero pag yan na yung priority mo, it goes above the Word of God, hindi ka na nakakapag-Bible reading. No? Hindi ka na nakakapakinig sa preaching. Hopefully, wala sa ating hindi nakikinig sa preaching kasi merong kachat o merong business deal na inaayos. Merong inuuna na kaibigan. Bagkus tayo ay nananahan at excited na makinig ng salita ng Diyos. Dahil kapag ganyan ang atin pong ugali, palagi tayong ganyan, walang mintis. Tignan natin yung sarili natin. Are we really changed of God? Do we really love Christ? Or are we just saying it para tayo po ay magkaroon ng mga Christian friends? No? Tignan natin yung sarili natin. Sabi dito sa 1 John 1, verse 2 to 3, "For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us, that which we have seen and heard, declare we unto you, that ye may also have fellowship with us." So kapag tayo po ay nililigtas na ng Panginoon, we have fellowship with Christ, kasama ang mga kapatid. Kaya kapatid ang tawag natin sa bawat isa, hindi dahil sa pare-pareho kasi tayong Homo sapiens. No? Yun yung iniisip ng iba eh. Kaya kapatid ang tawag ng brethren sa bawat isa, it is because we are in one family with Christ. Yun po yun. Kaya po tayo magkakapatid dito, it is because we have fellowship with the Father. We have fellowship with Christ. And truly, our fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ. So yung mga tao pong niligtas na ng Panginoon, we have fellowship with Christ. Yan po ay napakalaking blessing. Ibig sabihin po kasi niyan, hindi na natin kailangan mamanata. No? Meron ako nakita doon sa Facebook, talagang nasasakal na siya nung kung saan siya nakasabit, nung Poong Nazareno. So sabi naman daw ay buhay pa naman 'yon, no? Sana ay yung buhay na binigay sa kanya ng Panginoon, na hindi siya pinatay that time, even though siya ay namamanata, ay gamitin, no? Para makita niya ang katotohanan. Para makita niya ang truth na hindi niya kailangan gawin yun. Para makita niya ang totoong Kristo
na yung kanyang unang pinupuntahan, pinamamanataan, ay ang false Christ. Marami pong nagsasabi, ay naniniwala ako kay Kristo. Ito namang sinasamba namin, Kristo rin yan ah. Yang Kristong pinapaniwalaan mo, tingnan mo mabuti. Kailangan mo maging responsable sa sarili mo. No? We believe in individual soul liberty, and with that, individual soul responsibility. Responsibilidad mo yung kaluluwa mo na ikaw ay magkaroon ng salvation. Hindi responsibilidad ng pastor na ikaw ay iligtas, na i-sure yung iyong kaligtasan. Sarili mong responsibilidad yun. Dahil hindi siya ang hindi kami, hindi ang simbahan ang sisingilin kapag ikaw ay hindi ligtas, kundi yung sarili mo. Ikaw Kristiyano, ikaw nagsasabing ikaw ay Kristiyano, responsibilidad mo yan sa sarili mo na alamin kung ikaw ay tunay. Dahil kung ikaw ay tunay, you will have communion with the Father. You will have that blessing. You will have that thinking na ikaw ay, niligtas na ako ng Panginoon. Kailangan isipin ko sa sarili ko na ako ay kasama niya na palagi. That everything I do, the Father sees it. Last, letter C, na nare-receive natin, natatanggap natin, or that is produced by God's redemptive work, is compliance to His ways. Compliance to His ways. First is conversion from death, connection to His Word, communion with the Father, and compliance to His ways. Hindi po tayo nagpipreach dito ng salvation without repentance. Hindi po natin sinasabing, sige, kayo ay tumanggap, kayo ay maliligtas, yun lang. We also preach, and we should always preach repentance. Dahil ang Panginoon po, kaya tayo niligtas ng Panginoon dahil tayo ay gusto niyang maging maayos sa harap ng Diyos. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon para tayo ay magkaroon lang ng masarap na next life. We are not saved to our own desires. Para lang magkaroon na tayo ng masarap na buhay sa susunod na buhay, no? Bagkus tayo po ay inilalapit sa Panginoon. And because of this, we should comply to His ways. Sabi po sa John 8, verse 12, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. He that followeth me shall not walk in darkness. Hindi ka na lalakad sa kadiliman. Ang taong lumalakad sa kadiliman, yan ay bound for destruction. Yan ay papunta doon sa kapahamakan ng impyerno. At kapag po ikaw ay lumalakad sa kasama ang Panginoon, kasama ang liwanag ng Panginoon, He will guide you through His light. He will guide you para maintindihan ang kanyang salita at makita ang katotohanan dito. Bibigyan ka niya ng conviction, no? Bibigyan ka niya ng sakit sa iyong puso kapag ikaw ay nagkakaroon ng pagkakamali. It will prick your hearts, no? Sabi po sa Acts, nung na-realize nila, naintindihan nila ang salita ng Diyos, it pricked their hearts. Tignan natin yung sarili natin. Are we following the light of the world? Or are we following the prince of the power of the air? Are we walking in darkness still? Or do we have the light of life? Sabi po sa Acts 17 verse 11 to 12, Those were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the Scriptures daily, whether those things were so. Wherefore many of them believed, also of honorable women, which were Greeks, and of men not a few. So nung kanila pong narinig
nung kanila pong natanggap ang salita ng Diyos, ano po ang ginawa nila? With all readiness of mind, they searched the Scriptures daily. They searched the Scriptures daily. Kapag tamad ka talagang magbasa ng Bible, or pag nilalayuan mo ang salita ng Diyos, na yan ay palagi mong ini-ignore ang salita ng Diyos, hindi ka nagko-comply sa Kanyang salita. Hindi mo hinahanap kung paano ka susunod sa Kanya. Tignan natin yung sarili natin. Are we looking for ways to follow Christ? Are we searching the Scriptures daily? Whether those things na na-receive natin, whether yung sinasabi ni Brother Mike, sinasabi ni Pastor, sinasabi ni Brother Rael, ng mga deacons, whether yung sinasabi sa church, sa SGBCI ay katotohanan. Are we searching the Scriptures daily? Kapag ito po ang ginagawa natin, alam niyo po, isang paraan para po ikaw ay tumakbo sa kasalanan, sa temptation of sin, ay ang pagbabasa ng Bible. Kapag hindi ka po nagbabasa ng Bible, inaalis mo yung option or yung paraan para ikaw ay makatakas dun sa kasalanan gamit itong very basic na pinapagawa ng Panginoon. If we search the Scriptures, that time na ikaw ay nagbabasa ng Bible, na ikaw ay nag-aaral ng Scriptures, hindi yan napupunta in looking unto lust. Hindi yan napupunta in planning any sin. Hindi yan nagagamit ng kalaban, ng kaaway natin para ikaw ay bigyan ng opportunity na magkasala. Dahil yang oras na yan ay ginagamit para sa Panginoon. At kung hindi mo yan ginagawa, inaalis mo yung option, no? Na ikaw ay bigyan ng paraan ng Panginoon na makatakas sa kasalanan. So let us search the Scriptures daily. Let us comply to His ways. When we search the Scriptures, we look for what or how should we comply to His ways. Yan po ang essence, no? Bilang Kristiyano, ito pong salita ng Diyos, 66 books, ay ang mouthpiece po ng Panginoon. No? Hindi po ito ginagamit para magkaroon ng paalikabukan doon sa bahay ninyo. Hindi po ito nilalagay lamang sa taas ng dingding para makita na ikaw ay Kristiyano. Ito po ay binabasa, binubuklat po ito. No? Nawa sa mga Bibles natin, patuloy ko pong sinasabi, no? Nawa sa mga Bibles natin, wala nung mga page na hindi pa naaalis, na magkakadikit pa rin hanggang ngayon. 2 years mo nang binili yung Bible mo, meron pa rin mga makakapal na libro na hindi na bubuklat. Buklatin natin yan, basahin natin yan, because in those things, we see the way of the Father. In those things we see kung ano ba ang gustong sabihin ng atin pong Panginoon sa atin. Sabi po sa Acts 50 verse 30 to 32, "The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree. Him hath God exalted with His right hand to be a Prince and a Savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are His witness of these things. And so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey Him." So kapag tayo po ay sumusunod, kapag tayo po ay merong banal na espiritu, no, tayo po ay susunod sa Kanyang salita. Hanapin po natin sa sarili natin na tayo po ay sumusunod sa Kanyang salita. At kapag tayo po ay mas gusto pa natin, no, mas masaya pa. Natural kasi yan eh. Mas masaya minsan na hindi sumunod sa Bible. Mas marami akong nagigain. Mas marami akong nagigain na pera, friends, relationships,
Mas marami akong nagigain na accolades kapag ako ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos. No? Tignan natin, ano ba yung gusto nating gain? Are we looking for the world to gain or the joy with Christ to gain? So mga kapatid, ito po ay isang hamon, no? I hope everyone is challenged, knowing that we have been redeemed by God. Let us look unto ourselves. Meron na ba tayong conversion from death? Are we sure that we are converted from death unto life? Are we sure, or do we see ourselves having connection to His Word? Let us look if we enjoy communion with the Father, and tignan natin kung tayo po ay nagko-comply sa Kanyang salita. Saglit po tayo manalangin, tayo pong lahat ay magsitayo.